Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang padre de pamilyang naharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay at kung paano niya ito nalagpasan. Siya ay si Arthur. Wala akong ibang pangarap kundi ang mabigyan ko ang aking pamilya ng maginhawang buhay. Kaya nagdesisyon akong mangibang bayan. Tiniis ko ang pangungulila sa aking pamilya dahil alam kong ang lahat ay pansamantala lamang. At darating ang panahon, magkakasama-sama rin kami ng mas mahabang panahon. Ngunit nagkamali ako. Nalabang ko ng lahat ang kurtina mo rin. Oh, Pati mga bedsheet at seat cover. Yung punda, pati kumot. salamat, Honay. Pasensya na kayo, ha. Kayo pa naglaban ng mga yan. Ayos lang. Basta para sa banugang ko masipag, mabait at responsable. Salamat. Sigurado may pasalubong na naman yun sa inyo. May pasalubong o wala. Basta ang mahalaga makauwi siya. Dahil miss na siya ng mga apo ko. Kaya nga po, nagsisikap akong mapalago itong munti naming tindahan para matulungan ko siya. Nang sa ganun kahit hindi na siya bumalik doon sa barko di ba? Puro kalyo na kasi yung kamay niya kakatrabaho doon sa barko, kawawa naman. Ganun naman talaga kapag may pamilya na. Kailangan magsikap, kailangan magsakripisyo. Naku, dapat nagbe-beauty rest ka na, Mare. Sorry naman. Paano ka makakapag-beauty rest? Ang dami naming inaasikaso. Para kapag dumating siya, areglado na. Kailan ba ang dating ni Pare nang maipagluto ko man lang? Bukas makalawa dito na yun. Ay, sige. Dadalhan ko kayo ng aking espesyal na chicken barbecue. Talaga? Oo! Hindi naman na kayo iba sa akin Naku, salamat, Mare, ha? Tapos yung utang ko nga pala kay Pare, baka mabayaran ko na sa susunod na linggo. Kasi naniningil na rin ako ng mga pauutang ko sa catering. Okay, sige. O siya, basta ha, bago siya dumating, dapat nakapag-beauty rest ka na para masundan na ng bunso nyo. Uy, ano ka ba? Ay, Ikaw bakit? talaga. Okay ba sa yung dalawa lang ang anak nyo? Alam mo, kapag lumaki ang mga anak mo, marirealize mo, dapat pala dinagdagan mo sila. Kahit isa. Ako nga, 5 ang anak. Kaya ang gulo sa bahay. Pero masaya. Ay, naku, nakakapagod. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na maghanda. Anong pa ba? Anong huwag na maghanda? Ang daming sumasalubong sa'yo pag umuwi ka. Pwede na kaya yata akong kumandidato rito ng kapitan. Oy, pero pagkatapos ito magtitipid na tayo. Marami tayong maglalaanan ng pera. Ayoko magtrabaho ko sa barko habang buhay, Pakiramdam ko kasi kapag malayo ka, parang na rin ako may asawang sundalo. Kapag hindi kita makontak na matagal, natatakot ako. Parehas lang tayo. Hayaan mo. Huling sampa ko na ito sa barko sa susunod na Naku, buwan. ano ba yan? Kararating mo lang, Huwag na muna natin pag-usapan yung pag-alis mo. Ay, naku, Arthur. Salamat dito, ha? Wala pong anuman, Nay. Para sa inyo talaga yan dahil sa pagtulong nyo kay Maureen na alagaan ang mga anak namin. Obligasyon ko yon bilang lola. At saka isa pa, kasiyahan ko na yung alagaan yung dalawa yung chikiting. Nay, bukas may bibilhin kaming lupa. Tsaka ako nga pala, Nay, plano namin na magpatayo ng maliit na hardware. Nang sa ganon, kahit po hindi na ako bumalik sa barko sa susunod na taon, may pagkakakitaan na kami ni Maureen. Ay, mabuti yan. Kahit hindi ko naranasan magtrabaho sa ibayong dagat,
Alam ko, napakahirap. Ay, nako. Yun nga rin pong iniisip namin. Tingnan mo nga at parang hinihipan ng araw, ano ha? Maya-maya nito, sasampa ka na ulit. Pero mas mainam kung magkakasama na kayo mag-anak. Arthur, mag-iingat ka doon, ha? Paulit-ulit ka na ng bilin mo, mahal. Siyempre. Kayo ng mga batang mag-ingat dito, lalo na't wala kayong kasamang lalaki sa bahay. Iba ng panahon ngayon. Yung kusina nga pala, nilagyan ko ng double lock yung pinto. Thank you. O sige, mga bata, ha? Huwag mo pababayaan. Oo. Pangako, pag uwi ko sa susunod, hindi na ako aalis uli. Magsasama-sama na tayo. Oh, kumusta kayo? Arthur! Hmm, May sasabihin ako sa'yo. ano yun? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo! Paring Ramon, pare! Oh, bakit? Buntis si Mrs. pare, buntis! Congrats, pare! Hello, ilang buwan na? 3 daw sabi ng doktor. Excited na ako. 3 taon din bago nasundan ang bunso natin. Sakto kapag bumaba ka, may bibinyagin na tayo. Oh, mag-iingat ka dyan, ha? Magpatulong ka na lang uli kay nanay sa mga gawain dyan. Pati doon sa mga pinagagawa nating hardware, ha? Oo, mag-iingat ako. Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman ito first time na pagbubuntis ko eh. Basta't ang gusto ko, maging malusog ka. At ang baby number 3 natin. Pagod. Buti pa yung isa dyan. Parang kailan lang. Ngayon pauwi na naman. Excited na nga ako, pare. Talaga bang hindi ka nasasampa uli? Hindi na, paring Ramon. Ako, pare. Dami pa kasing utang si Mrs. Hayaan mo't makakaraos din kayo. Kailan ang baba mo? Sa susunod na linggo na, di ba? Oo. Kapag nakababa rin ako, pare, magkita na lang tayo. Inuman tayo. Oo, sige ba? Siya nga pala. Nanganak na ba ang misis mo? Oo, 2 buwan ang anak ko. Kaya pagdating ko doon, magpapabinyag na kami. Bakit ang daming tao dito sa daan papunta sa bahay namin? Bakit kaya? Si nanay yun. Teka, bakit may mobile ng pulis sa harap ng bahay namin? Sir, ano ito? Bawal pong pumasok, ho? Bahay ko yan. Teka, kayo ba ang asawa ni Maureen Santelices? Opo. Naku, pasensya na, sir. Bakit to? Arthur! Nay, ano nangyari? Arthur! Nay, ano nangyari? Ang asawa mo, di ba Marlene? Ano nga ho nangyari sa kanya? Nay, ano nangyari? Pinatay ko ang asawa niyo, sir. Ano? Anong pinatay? Sa initial investigation namin, robbery ang motibo. Dahil may mga nawawala raw na gamit, sabi ng inyong inay. Mukhang nakilala ng misis niyo ang magnanakaw, kaya pinatay siya. Hindi! Akala ko, magsasama na tayo araw-araw kapag nakababa na ako ng barko. Bakit narinan ka? Bakit sa kabawang kita maabutan?
Paano na ang mga pangarap natin? Paano na? Arthur, Nay, bakit kailangan mangyari ito kay Maureen? Nay, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, Arthur. napakabuting asawa ni Maureen. Bakit kailangan mamatay siya sa ganitong paraan, Nay? Wala na tayo magagawa. Kundi tanggaping wala na siya. At yaking mahuhuli kung sino man na may kagagawa nito. Ipagpasalamat na rin natin na hindi nadamay ang mga apo ko. Ang hirap. Ang hirap tanggapin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin na wala na ang asawa ko. Pare, lasing na lasing ka na naman. Kailangan ko maglasing din. Kundi, hindi ko magagawang matulog sa gabi. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Maureen. Kailangan mong malagpasan ng pagsubok na ito. May mga anak kayo. Isa pa, sayang yung negosyo nyo kung mapapabayaan mo. Sayang din yung pinaghirapan ni Maureen. Sasabi mo yan dahil hindi ikaw ang narito sa kalagayan mo. Nako, pinapayuhan lang kita, pare. Ang dami-dami na yung pangarap ng mag-asawa. Papabinyag kami sa anak namin ng muya ko, pero ang inabutan ko, isang bahay na diniligan ng dugo ng kawawa kong asawa. Sabihin mo nga, Ay, paano kung magagawang tanggapin yun? Paano? Ang daming kalat ng bahay. Tulog na tulog pa si Arthur. Naglasing na naman ito paggabi. Teka, igisingin ko. Arthur. Arthur. Nanay, ano pala? Anong oras na? Tulog ka pa rin. Dito pala kayo, Nay. Ang dumi ng bahay at ang baho. Pasensya na ho kayo. Ano bang plano mo? Habang buhay ka na lamang bang ganito? Nay, Arthur, kahit magbukmuk ka na magbukmuk, hindi na maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Pero ikaw, buhay ka pa. At ang tatlo niyong mga anak, may dahilan pa para mabuhay, Arthur. Kung nakikita ka ngayon ni Maureen, hindi siya matutuwa sa ginagawa mo sa buhay mo. Kailangan mong piliting magpatuloy. Yung mga pangarap niyo ni Maureen, maaari mo pa namang abutin yun kasama ng aking mga apo. At isa pa, ama ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Sasampa ka ulit sa barko. Oo, Nay. Ayos lang po ba sa inyo kung sa inyo ko muna iiwan ang mga bata? Uy, nandito naman si Cathy. Yung bunso ni na Maureen. May makakatulong ako mag-alaga sa kanila kung talagang desidido kang umalis uli. Baka madali ho akong makalimot kapag nasa malayo ako. Ikaw ang bahala, Arthur. Basta ako, kaya ng dati. Naririto pa rin ako para suportahan ka. Maraming salamat po. Salamat sa pangunawa. Gagawin kong lahat para kahit wala na si Maureen, matupad ko pa rin ang mga pangarap namin. Di sa hinagap, hindi ko inakalang sasapitin ng aming pamilya ang isang malagim na trahedya. Pero tama si inay, buhay pa ako at hindi maaaring hindi ako bumangon sa pagkakalugmok. Hinihintay pa rin namin ngayon na mahuli ang pumatay sa asawa ko. Ngunit
kung hindi niya man sapitin ang parusa ng batas dito sa mundo, tiyak na sasapitin niya ang ipapataw sa kanyang kaparusahan ng Diyos. Ako po si Arthur at ito ang aking buhay. Ang dahilan ng bawat pagsubok na dumarating sa tao ay hindi upang siya ay papanghinain, kundi upang siya ay higit na patatagin. Makaragsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Yunel Benamin, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi at Phil Cruz sa papel na Arthur. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Rianes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Ludi. Maaga akong umibig at nabigo. Kaya upang makalimot, iniwan ko ang aming bayan. Nakipagsapalaran ako sa ibang lugar. Lahat ay ginawa ko upang guminhawa. At nangyari naman yun, at hindi ko namalayan ang paglipas ng mga taon. Wow! Aling Ludi, ganda pala ng bahay niyo, oh. Oo nga. Ngayon lang tayo nakapasok dito, Vina. Oo. Eh, paano? Laging sa labas lang kayo nakikipagkwentuhan sa akin. Salamat nga po pala sa pag-imbita sa amin dito. Nagpa-deliver kasi ako ng pagkain. Ay. Malungkot naman kumain mag-isa, kaya naisip ko nayayain kayo. Ay, naku. Wow, makakakain pala tayo ng masarap, Vina. Oo nga, Eva. O bakit? Hindi ba masarap ang pagkain niyo sa inyo? Ako po talagang hindi. Kasi maliit lang kinikita ko sa pagtitindi. Kaya pinagkakasya ko yon sa mga gastusin ko. Uli lang lubos na po kasi ako eh. Ako naman, no, lolo ko na lang yung inaasahan ko. Eh, maliit din po yung kita niya sa pagpipedicab. Kaya madalas, hindi masasarap yung pagkain namin. Ang lolo mo lang ang sumusuporta sa'yo? Opo, kaya nga hindi ako makapagkuleyo eh. Asan ang parents mo? Sabi po ng lolo ko, niloko daw yung nanay ko nung nakabuntis sa kanya. Yun naman nanay ko na wala kwenta. Ayun, iniwan ako dun sa lolo ko. Ay, ang lungkot pala ng mga buhay niyo. Nga po eh. Buti pa, huwag na natin pag-usapan yan, ha? Tara na, kumain na tayo. Kaya magugustuhan niyo yung mga kakainin natin. Aba, Apo! Lo? Kaganda naman yung damit at bag na gamit mo, ah. Oo nga po eh. Hindi nga ako makapaniwala na meron akong ganitong kagandang gamit ngayon. Saan ba galing yan, ha? Eh, Mukhang pangmayaman, eh. bigay po to sa akin nung bago namin kaibigan ni Eva. Ah? Oo, siya rin nga binigyan eh. Pero mas marami nga lang yun sa akin. Ipinamili kayo? Ganon? Hindi po. Nagamit niya na to. Pero ayaw niya na. Kaya binigay na lang sa amin. Ganun ba? Opo. Taga saan ba yung bago niyong kaibigan? Naku, mayaman siguro, no? Mukha po siyang mayaman, Lolo. Ang ganda nga po ng inuupahan niya. Medyo malayo po dito yung bahay niya eh. Pero kaya naman namin lakarin ni Eva. Ganun ba? Opo. Paano niyo naman nakilala? Hindi naman natin kalugar. Ganito po yun. Kasi naghahanap siya ng bahay. Napagtanungan kami. Kaya tinulungan namin. Ang yaman naman ng bago niyong kaibigan. Nabigyan kayo ng mamahaling mga gamit. Oo nga, Ricky. At maganda rin siya. Talaga? Oo.
Alam mo, pag nasa bahay kami ni Aling Ludi, laging masasarap ang kinakain namin. Ludi pa ng pangalan niya. Eh, anong ginagawa niya rito? Nagbabakasyon daw siya. Napagod kasi sa trabaho niya sa Maynila. Alam mo, sabi nga niya sa amin, Oh. kung gusto raw namin magtrabaho, kasi kaya niya kaming ipasok sa Maynila. Sa Maynila? Ay, hindi. Dito rin sa probinsya. Yun naman, sinabi ko na nga Maynila eh. Nagulat lang naman ako. Ito naman, oh. Alam mo, para naman nakakatakot yun. Bakit naman? Eh, kasi malayo ang Maynila dito. Wala kang kamag-anak doon. At balita rin na marami napapahamak doon. Alam mo, kung lahat ng tao ganyan nang iisipin, wala lang aasenso. Dapat pala hindi nila ako sumamang mamasyal sa'yo dito sa park. Huwag kang mainis, Eva. Nagmamarasakit lang naman ako eh. Alam mo namang mahal kita. Alam mo yun, di ba? Oh, ayan. Tigisa kayo ng pabango. Katulad yan ng pabango ko. Oh, thank you, Aling Ludi. Thank you po. Higit pa riyan mabibili nyo pag nagtatrabaho na kayo ng Maynila. Ay, talaga po? Oo. Giginhawa din ang buhay nyo. Ay, ako po, gusto kong sumama sa inyo, Aling Ludi. Nung makaahon naman ako sa kahirapan. Eh, ikaw, Vina. Oh, gusto ko rin po. Kaso, yung lolo ador ko. Baka hindi ako payagan. Ay, ako walang problema, Aling Ludi. Dahil ako na lang po ang magpapasya para sa sarili ko. Ah, buti. O, sige, sige. Isasama kita pag alis ko next week, Eva. Paano naman ako, Aling Ludi? Gusto ko rin sumama. Oh, teka. Ganito. Kakausapin ko lolo mo. Okay ba yun sa'yo? Ay, sige po, sige po. Magiging palagay na ang loob ni Lolo pag nakilala niya na kayo. Eh, paano kung hindi ka pa rin payagan ni Lolo Ador, Vina? Madali lang naman yun eh. O, dito ka sa niya. Huh? Ako, magagalit pa ang lolo ko pag ginawa ko yun. Mawawala din yung galit niya pag napadalhan mo na siya ng pera. Oh, Boss Lover, napatawag po kayo? Gusto ko lang makibalita sa lakad mo dyan, Lodi. Boss, kahit kailan naman hindi pa ako napahiya sa'yo, di ba? Ibig sabihin, may matadala ka. Talagang meron. Mga sariwa at magaganda. Magaling. Magaling. Maasahan ka talaga. O, kailan mo sila dadalhin dito? Next week, Boss Lambert. Hintayin mo na lang ang tawag ko, okay? Lolo, Oh, bukas po sasama ko dito si Aling Ludi. yung bayamang kaibigan nyo ni Eva? Opo. Naku, Apo, hindi ba't sabi ko sa'yo, ayokong umalis ka, ha? Abay, mahirap na. Baka mapahama ka. Hindi natin kilalalang lubusan ang sasamahan mo. Kasama ko naman po si Eva eh. Ay, bata rin si Eva na tulad mo. 19 lang. Matanda lang sa'yo ng 2 taon. O anong magagawa niyo para makaligtas kung sakasakali man? Wala naman kayong kakilala sa Maynila. Mukha naman pong mabait si Aling Ludi. No, sige na. Pumayag na kayo, sumama ako sa kanya. Apo. Para makaipon ako at makapag-aral sa kolehiyo. Bukas po ha, kakausapin niya kayo. Apo. Pakinggan niya naman sasabihin niya. Aling Ludi, pasensya na ako kayo sa bahay namin, ha? Ikaw, ayos lang yung Bina. Asan ang lolo mo? Ay, parating na po yun. Kaninang umaga pa siya nagpadyak, eh. Tita. Ay, ayan na. Narito na po kami ni Aling Ludi, Lolo. Oh, narito na pala ang bisita mo. Opo. Ay ba? Lodi. Kilala niyo siya, Lo? Itay. Ha? Teka, ba't tinawag niyo siyang Itay? Aling Ludi? Siya na po ba? Itay. Oh,
Nasira ang bahay natin sa Samar. Tinangay ng bagyo. At yun din ang ikinabatay ng iyong ina. Ano po? Tinulungan ako ng kaibigan kong taga rito sa Bicol. Kaya kami napunta rito ng anak mo. Ano? Anak niya ako? Lolo? Oo, Apo. Si Lodi, ang iyong ina. Kayo? Kayo ang walang kwenta kong ina na nang-iwan sa akin kina Lola at Lolo? Hindi ko alam na mangyayari ito. Patawarin mo sana ako, anak. Patawarin mo. Hindi! Hindi ko kayo mapapatawan! Hindi! Ang sama talaga ng loob ko, Eva. Sana nga hindi na lang kami nakita. Huwag ka nang umiyak. Buti nga nagkita kayo. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng chance na makita pa ang magulang nila. Nasasaktan pa rin ako. Sa tuwing maaalala ko, na iniwan niya ako ng maraming taon. At least ngayon, makakapag-aral ka na ng hindi nagtatrabaho. Dahil nandiyan si Aling Ludi para pag-aralin ka. Yun nga lang, dapat magbagong buhay siya. Dahil di ba sabi mo, pinagtapat niya sa inyo na pagbubugaw sa mga teenager na babaeng trabaho niya? Oo. Kaya nga, nakaligtas tayo sa ganong trabaho. Hingin mo na lang sa nanay mo na magbago na siya. Magiging masaya na kayo, matutulungan mo pa siya, at magkakaroon ka pa ng magandang kinabukasan. Wala pa rin ba siya, Itay? Oo. Malamang nagpunta yun kay Eva. Doon sa kaibigan niya matalik. Alam ko ba ang bahay niya? Gusto ko sana magpunta roon, Tay. Pero baka lalong magalit sa akin si Wina. Nabigla ang anak mo sa kanyang natuklasan. At nasaktan din. Kaya hayaan mo muna natin siya. Pag hindi siya buhay hanggang mamaya, akong susundo sa kanya kina Eva. Itay, pasensya na po sana kayo. At patawad po. Ang laki na pagkakasala ko sa inyo ni Inay. Pumanaw siya nang hindi man lang ako nakakahingi ng tawad. Tapos na yun, anak. Marahil, niloob ng Diyos na magkita-kita tayong muli upang mamulat ka sa iyong mga pagkakamali at punan mo ang iyong pagkukulang sa iyong alam. Itay, mapatawad pa kaya niya ako? Bakit nandito pa rin kayo? Dapat umuwi na kayo doon sa malaking bahay. Wina, anak, alam ko napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Pero sana, bigyan mo naman ako ng pagkakataong maituwid ang aking mga pagkakamali. Samahan niyo. Tinalikuran yung responsibilidad niyo sa akin. Hindi ko naman kasalanan na isilang ako dito sa mundo. Tapos nakuha niyo pang pagbugaw ng kabataang babae para lang kayo magkapera. Inaamin ko ang lahat ng pagkakamali ko, anak. At siguro nga, ito na ang panahon upang tahakin ko na ang tamang landas. Sana, tulad ni Itay, samahan mo rin ako sa landas na iyon. Sa awa ng Diyos, pinatawad ako ng aking anak. At
At ang pangyayaring iyon ang naging daan upang ako ay magbagong buhay. Sana po inyong hinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Ludi at ito ang aking buhay. Laging mayroong puwang para sa nagbabagong dilalang. Huwag lamang balikan ang masamang kinasanayan. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho at Susan Robles sa papel na Ludi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Mapapakinggan po natin ngayon ang kwento ng isang babae na kung paano niya nalagpasan ang kanyang mga insecurities sa buhay. Siya ay si Michelle. Bata pa lang, magana na talaga akong kumain. Kaya naman, nang nagdalaga na ako, tumaba na ako ng tumaba. At kung dati marami ang nakukyutan sa akin dahil malusog daw ako, nang dalagitan na ako, marami na ang tumatawag sa akin na balyena at tabachoy. Sa una akala ko simpleng biro lang, pero hindi ko alam na nakakaapekto na pala ito sa aking self-esteem. Michelle? Oh! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka iiyak? Naku, pawis ka. Ano bang nangyari sa'yong bata ka? May masakit ba sa katawan mo? Ano? Sakit! Alin? Sakit, Mama! Ano? Alin lang masakit sa'yo? Ito! Masakit ito! Ang dibdib mo? Naku, bakit? Hindi! Alin pala? Ito nga eh! Itong puso ko! Masakit ang puso mo? Bakit? Siya ayaw sa akin ng crush ko. Ha? Tapos, sinabihan niya pa ako na ang kapal daw na mukha ko magka-crush sa kanya. Kaya tumatawa ko raw para raw ako balyena. Ano? Paano naman ako magiging balyena? Hindi nga ako marunong lumangoy? Bakit parang natatawa ka dyan, Mama? Ay, hindi. Hindi ako natatawa. Kumati lang ang ilong ko. Makati talaga tong ilong ko. Ano ba? Mama, bakit ba? Mataba ba talaga ako? Anak, Bakit bang maging mataba mo? maganda ka. Teka, kuya, sandali. Aray ko, sandali. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Hindi ako makahinga eh. Nakakaisang ikot pa lang tayo rito sa oval. Teka lang, sandali naman. Magpahinga muna tayo. Nanginginig na yung tuhod ko eh. Tapos parang nauubos ng hangin sa baga ko. Sige. Mag-walking tayo. Walking na lang. Tapos maya-maya, kapag medyo nakapagpahinga ka na, tatakbo na ulit tayo. Ha? Kung alam ko lang na ganito kahirap magpapayat. Kung alam ko lang talaga. Ulitin ko, Michelle. Hindi na susukat ang halaga ng tao sa kanyang katawan o itsura. Pero, kaya ka magpapapayat kasi mabilis kapitan ng iba't ibang sakit ang mga overweight. Ha? Magbabawas ka na ng timbang kasi
Gusto nating maging... Healthy. Yun. Gusto natin maging healthy. Okay, o tara. Okay. Mag-walking muna tayo tapos after 10 minutes, tatakbo ulit tayo, ha? Game? Game! Mukhang kailangan na nating magpatahi ng bago mong uniforme, Michelle. Hindi na kasya sa'yo mga dati mong uniform. Pati nga po yung mga pambahay ko, ma. Hindi rin. Ang laki ng ipinayat mo. Mula sa 65 kilograms, ilang ka na nga lang ngayon? 45 kilograms na lang ako, ma. Michelle, anak. Punong-puno na ang divider natin ng mga trophy mo. Magpapahinga na muna ako sa pagsali sa mga pageant pa. Magfo-focus ako ngayon sa pag-aaral. Kasi 1 taon na lang gagraduate na ako sa college. Eh, hindi maaaring magpabayaan ko yung pag-aaral ko. Tama yan. Gusto ko maging isang nutritionist. Gusto ko turuan ng mga tao tungkol sa tamang pag-aalaga ng kanilang katawan. Kung saan ka masaya, anak, susuportahan kita. Billy, huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko na nga, Mia. Isa pa nahihiya na ako sa mga kaibigan ko. Pati ako binubuli nila. Bakit? Paano rin ba ako nagkagasto sa kagaya mo? Ang taba-taba. Para ka ng drum kalaki. Drum? Oo! Para akong drum? Oo nga! Yung ayaw mo, hindi tangke. Para kang tangke. Grabe ka naman! Oo! Paano mo nasisigmuran sabihin sa akin ito? Bakit? Nasasaktan ka? Eh, totoo naman ah. Dati hindi ka naman ganyang kalaki. Ngayon, ang taba-taba mo na. Nakakahiya ka ng kasama. Kaya pwede ba? Mag-iwalay na tayo. Huwag mo Ha? akong iwan, Ay, Billy! ano ba? Ay, bitiwan mo nga ako. Ano ba? Billy! Uy, wag mo nang guluhin ang buhay ko, ha? Sige na, teka na nga! Ay! Mia? Bitch! Ay, ano ba? Malilate na tayo sa next subject natin. Bakit nandito ka pa? Eh kasi, si Billy nakipag-break sa akin. Ang taba-taba ko raw. Para na daw akong drum. Ano? Bitch! Tama na muna. Pagod na ako. O, sige, sige. Okay, magpahinga muna tayo. O ano, chinek mo ba yung timbang mo? Ay, oo nga pala. Alam mo ba? 60 kilograms na lang ako. 5 kilo agad ang nabawas sa'yo? Oo. 1 month after mo akong kausapin at i-motivate na magbawas ng timbang, na-inspire ako sa kwento mo. Mitch, salamat to. Dahil sa'yo, unti-unti bumabalik yung self-confidence ko. Alam mo ba dati, kapag naalala ko yung time na binubuli rin ako, ay iyak ako. Parang bumabalik yung trauma na naranasan ko. Pero ngayon, na may nababahagi na ako ng kwento kong yon at kung paano ko na-overcome ang mga insecurities ko, napagtanto kong kailangan ko palang dumaan sa ganon kasakit na karanasan. Kasi gagamitin yun ng Diyos para makatulong ako sa ibang tao. Tama ka, correct. Kaya nga ako kahit na hirap mag-diet, kahit na minsan, gustong-gusto ko lang kumain ng sweets, ay talagang pinipigilan ko yung sarili ko. Eh kasi naman, ang sarap-sarap kumain. Oo nga, no? O, pasok kayo. Salamat sa pagpunta, ha? Halika, Salve. kain kayo doon sa loob. Pasok. Wala pa ba si Michelle? Parating na yon. Bakit? Ipakikilala ko sana sa kumpare kong engineer na may pamangkin daw na seaman.
Ano ka ba? Hindi pa graduate ang anak mo. Ipakikilala ko lang naman eh. Hindi pa naman mag-aasawa. Kahit na. Ma! Oh, ayan na pala siya. Pa! Ma, Kanina ka pa namin hinihintay. sorry po. May tinapos pa kami ni Mia. Ang dami ginagawa ng mga graduating students eh. Alam niyo na. Magandang gabi po. Ikaw si Mia? Opo. Oh, Michelle, bakit hindi mo sinabing may maganda ka palang klase? Kuya, happy birthday! Si Mia. Birthday po. Hi, I'm Tom. Mia. Nice to meet you. Mukhang kailangan muna nating umalis, Ma. Pa. Oo nga, mabuti pa nga. Halika na. Buti pa, ipakilala na kita sa kumpare ko. Bakit pa? Tingnan mo ito. Tingnan mo ito, anak. Halika. Halika. Pinorward dito sa akin nung kumpare ko. Litrato ng pamangkin niya na si Man. Baka ka ako gusto mo makilala. Patingin nga po. Ito ang picture niya. Ay, nako, Gaspar. Hindi ka talaga papipigil, ano? Ang pangalan ba nito ay Marvin? Oo, Marvin daw. Ayoko sa kanya. Ha? O bakit? Naalala niyo ba yung time na umuwi ako na umiiyak? Kasi sinabihan ako ng crush ko na balyena raw ako. O bakit? Anong koneksyon nun dito kay Marvin? Siya yun. Ano? Hihiramin ko yung linya sa pelikula na panood ko pa, Ma. He did not accept me at my worst. So, he doesn't deserve me at my best. Nang natutunan ko ang value ko as a person at nang malaman kong ang katawan natin ay dapat inaalagaan, hindi para ma-appreciate tayo ng ibang tao, kung hindi para maging healthy tayo at malayo sa mga karamdaman, mas naging confident ako. Ngayon, hindi ko na kailangan ng validation ng ibang tao dahil alam kong kahit meron akong mga kapintasan, maganda ako. At mahal ako ng Diyos. Ako po si Michelle. At ito ang aking buhay. Beauty comes in all shapes, sabi nga. Ngunit mahalagang maliban sa self-value, alam din natin kung paano aalagaan ang ating mga katawan at pahalagahan ang ating kalusugan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Baynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Michelle. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang OFW na hindi lamang ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ang kanyang naging malaking suliranin. Siya ay si Samantha. Nakatapos ako ng isang pre-law course kung kaya sinuwerte ako matanggap bilang isang paralegal sa isang malaking law firm sa Dubai. Sa nasabing bansa ko na rin nakilala ang aking napangasawa, si James. Pero dahil sa hindi magandang attitude ni James sa pinapasukan niya restaurant bilang crew, natanggal siya sa trabaho at napilitang umuwi ng Pilipinas. 1 taon pa ang lumipas, bago naman naaprubahan ang hiniling kong 2 buwang bakasyon mula sa 6 na taong pagsisilbi ko sa law firm. Totoo, Samantha?
Naka-report ka na? Opo, Manang Betty. Pero gaya nga naman sabi ko po sa inyo, sa bahay muna ni James ako tutuloy. First time ko po kasi makikilala ang pamilya niya mula nang ikasal kami sa Dubai. Abay, sige. Basta kapag uuwi ka na rito sa ancestral house ng daddy at mami mo, tawagan mo agad ako, ha? Opo, Manang. Tatawagan ko po kayo, pangako po. O sige na, bye. Sarap. Basta masasabi ko lang sa iyo, Samantha, sa mga araw ng pagbabakasyon mo, kung makikita mo man na masyadong malapit sina James at Marga sa isa't isa, huwag mong bigyan ng anumang mali siya. Mga bata pa kasi sila, maganda na ang turingan nilang magpinsan. Totoong sinabi ni Tayo, Ate Sam. Kahit kami man ni Marga, close rin sa isa't isa. Pero mas close nga lang sila ngayon ni Kuya James. Lalo na sa maboting usapan. Ganun ba? Hindi rin namin pwedeng pabayaan si Marga. Nangako ako sa puntod ng tatay niya, sa bunso kong kapatid, na hindi namin pababayaan ang anak niya. Kaya dito na namin siya pinatira. Wala naman pong problema sa akin, Tay. Nauunawaan ko po. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Eto ka, may iba nga pala tayo ng usapan Yung ngang van na gusto kong mabili at gagawin kong pamasada. Sana mabigyan mo na ako ng pan-down payment ngayon. Ate Sam, yung sinabi ko rin sa yung pang-down payment sa kursunado kong motor sa kasa, ha? Ay, sige po, Itay. Pagkatapos nating kumain, ibibigay ko po sa inyo yung pera. Ay, Tsaka yung sa'yo rin, Baron. Yun. Hindi ko naman talaga nakakalimutan Ayos. yun. Oks na oks ka talaga, Ate Sam. Sabi ko naman sa'yo, Baron, itong ate Samantha mo, ang pag-asa natin sa buhay. Wow! Ang gaganda ng mga damit na ito na uwi ng SME mo, James. Nagustuhan mo? Bagay na bagay sa akin yung mga design ko kulay, oh. Sige lang, kuha ka lang ng kuha. Basta lahat ng mga gustuhan mo, sa'yo na. Pati itong bagong cellphone na to, ha? Oo. Oh, ito pang mga alahas, oh. Sige na, lahat ng trip mo, go! Talaga? Oo! Baka naman magwala yung asawa mo, ha? Ano ka ba? Hawak ko sa leg si Sam. Talaga? Kahit kailan. Hindi niya po pwedeng kontrahin ang gusto ko. Sunod-sunuran sa akin ang gagang yun. Si Marga ba yung nakita kong nagmamadaling lumabas sa banyo, Baron? Ha? Yung nakatapis lang ng tuwalya? Ay, ewan ko, Ate Sam. Hindi ko sinapansin eh. Ang alam ko kasi, naliligo sa banyo ang Kuya James mo. Tinext ko siya kung nasan siya. Ang sagot niya, naliligo daw siya sa banyo. Ganun ba? Oo. Eh di, baka nasa banyo nga si Kuya. Kung ganun, ano at bakit galing si Marga sa banyo? Anong ginawa nila ron ni Kuya James mo? Aba, ewan, hindi ko alam. Pasensya na, Ate Sam, pero nagmamadali ako eh. May joyride kami ngayon ng tropa ko. Inaabala mo oras ko eh. Isang bagay lang ang gusto kong marinig mula sa'yo, Baron. Ano? May nangyayari ba sa pagitan ni Marga at ng Kuya James mo na hindi ko alam? Kung bakit kasi hindi kayo nag-iingat ni Marga? Paano kung magtuloy-tuloy nga ang paghinala sa inyo ni Samantha at putulan tayo ng sustento? O di damay-damay na tayo. Kaya nga kahit anong katok niya eh. Hindi ako lumabas ng banyo, hindi ba? Hanggat nagbabakasyon dito si Samantha, magpigil-pigil muna kayo ni Marga. Baka pare-pareho tayong maging nganga kapag natuklasan ng asawa mo yung mga ginagawa niyong magpinsan. Nahayaan ko na nga mga kabulastugan niyo, pero mag-ingat naman kayo. Hey, Sam! Sandali. Pwede ka makausap? May dapat ba tayong pag-usapan, Marga? Oy, yung nakita mong paghahalikan namin ni James sa isang gabi,
Mga nakainom lang kami noon. Nadala lang kami ng kalasingan namin. Gusto mong paniwalaan ko yung sinasabi mo? Ganon? Oo naman. Walang mali siya yun, ano? So, ang gusto mong palabasin, cousins with benefits lang kayo ng asawa ko. Na kapag gusto nyo magtalik, kahit sa madilim na sulok ng kusina, okay lang sa inyo. Kaya dapat okay lang din sa akin. Ganun ba, Marga? Ay, wait! Teka lang. Anong nagtatalik sa madilim na sulok ng kusina yung sinasabi mo? Wala akong alam dyan sa binibintang mo, ha? Kung hindi ko siguro kayo nakuhanan ng video, pwede mong ipagkaila. Sorry, Marga. Pero lahat ng kalaswaan na ginagawa nyo ni James, nakunan ko lahat ng pictures at videos. Kaya kung humantong man tayo sa demandahan, may mga ebidensya ako laban sa inyo. Ang tigas kasi ng tuktok ng dalawang yun eh. O ngayon, sino pa maghuhulog sa kanilang kumbat? Sa'yo nakapangalan nyo. Kayo lang batay. Ako, yung kinuha ko rin hulugong motorsiklo sa kasa, sa akin din nakapangalan yun. Hindi lang yun. Pambira. Sino pa magpapalamon sa atin ngayon? Yun na nga Tiyak sa natuklasan niyang kabalbala ng kuya mo at ni Marga. Hindi na tayo susustentuhan ni Samantha. Sam, please naman. Huwag mo naman akong iwan. Pag-usapan muna natin lahat ng ito, okay? Enough, James. Nung nasa Dubai pa tayo, marami na rin akong dahilan para hiwalayan ka. Dahil sa pangit na trato mo sa akin bilang asawa. Pero para sirain mo at ng pamilya mo ang dignidad at pagkatao ko, hindi na ako papayag. Naawa lang naman ako kay Marga. May suicidal tendency siya kaya kapag tinanggihan ko ang gusto niya makipagtalik, nagtatangka siya maglaslas at ayoko namang ako ang maging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Kaya kahit magkadugo kayo, pinatulan mo ang mga kahinaan niya? Sam, kung alam mo lang, sinubukan ko na maglabanan ng kanyang kapusukan eh. Pero palagi akong nawawala ng lakas. Hindi ko may puliwanag kung bakit. Basta hindi ko alam. At dahil mahina ka, James, tulad ko rin, na nakuha mo ang kahinaan ng maging sunod-sunuran ako sa mga gusto mo. Pero ngayong nakilala ko na ang aking mga kalakasan, kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Maghiwalay na tayo. Alam ko, sinasabi mo lang yan pero hindi mo kayang gawin yan, Sam. Mamang driver, tara na. Paandarin nyo na ang taxi nyo. Malis na tayo rito. Teka, Sam, alam ko sa akin umiikot ang mundo mo. Hindi ka mabubuhay nang wala ako kahit kailan. Sam, hindi mo nga kayanin mag-isa sa mundo. Nagkakamali ka, James. Oo. Minsan sa buhay ko naging mahina ako. At umasa ako sa iyo. Dahil inakala kong ikaw ang magiging kakampi ko sa lahat ng bagay. Pero natutunan ko rin ipagtanggol ang aking sarili. Upang madama ko ang kalagahan ko bilang isang tao. Lalo na laban sa isang katulad mong mapang-abuso. Samantha, sigurado ka bang isasama ko na sa sinisigaan ko mga tuyon dahon ng SIM card mong ito? Opo, Manang Betty. Para hindi na po ako makontak ni James at ng pamilya niya. Alam kong hindi nila matanggap ang pag-alis ko sa poder nila. Kaya gagawa at gagawa sila ng paraan para mapabalik ako ron. Mabuti na lang. Hindi nila alam ang tungkol dito sa minana mong ancestral house na mga yumao mong magulang. Nang makita ko ang pagkaganid ni James sa lahat ng bagay, sa ilang taong pagsasama namin sa Dubai, natuto na rin ako maglihim sa kanya. Dahil siya kung nalaman niya ang tungkol sa bahay na ito, hindi niya ako titigilan para ilipat ito sa pangalan niya. Ang mahalaga, pinalaya mo na ang sarili mo sa kanya at sa pamilya niya. Minsan,
hindi naman masamang isipin din muna ang sarili. Lalo na kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong mga karapatan mula sa mga taong ibinabagsak na ang pagkatao mo. Tama po kayo, Manang Betty. At ngayong araw na ito ang simula. Malaya na ako sa dating buhay na matagal ko nang gustong takasan. Malaya na ako sa mga sakit na halos dumurog sa aking buong kamalayan. Malayang malaya na ako sa nakaraan. Pagkatapos ng hindi magagandang pangyayari sa pagitan namin ni James at ng kanyang pamilya, minabuti kong makabalik na agad sa Dubai para maharap ko na rin ang mga naiwan kong trabaho sa law firm. Sa pagitan ng mga abalang araw ko sa pagtatrabaho, inasikaso ko na rin ang proseso ng pakikipaghiwalay ko kay James. At sa mabibigat na sitwasyong naganap sa aking buhay, natuklasan kong ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring makaapekto ng malaki sa hinaharap ay ang patuloy na pagkatakot kong magdesisyon para sa aking sarili. Ako si Samantha at ito ang aking buhay. May mga pagkakataong ang pananampalataya sa kalakasang magpasya ng isang tao ang siyang pangunahing susi upang makamit niya ang kanyang kalayaan. Gayon din ang layuning muling magsimula ng isang bagong buhay na payapa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Samantha. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royalas. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnie. 38 years old na ako. Panganay sa 4 na magkakapatid. Uli lang lubos na kami. Pero sa awa at tulong ng Diyos, napagtapos ko na pag-aaral ang 3 kong muna kababatang kapatid. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamaneho ko ng sarili kong taxi. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Maraming salamat sa pagbabalik mo nitong laptop ko, Arnie. Maliit na bagay po yun, Ma'am Berta. Aba, hindi maliit na bagay ang ginawa mo. Kung ibang taxi driver ang nakapulot nito, hindi na ito ibabalik sa akin. Lalo na mamahalin to. Maraming salamat uli sa iyo, ha? Wala pong anuman. Ngayon, wala na akong problema sa aking mga business transaction. Ay, sandali. Bakit po? Eto, kunin mo to. Ano po ito? Naku, wag na po, Tigil na. Ma'am. Hindi ko naman pinababayaran yung ginawa kong pagtulong. Oh, ikaw talaga. Ang bait mo. Ay, bibigyan na lamang kita ng bigas at saka groceries. Oh? Oo, para naman madala mo sa asawa at mga anak mo. Naku, Ma'am. Wala po akong asawa at anak. Binata po ako. Yung isang kapatid ko na lang kasama ko sa bahay. Ay, ganun ba? Oo. Oo, pasensya ka na, ha? Nakaswerte na magiging asawa mo. Dahil mabait at tapat ka. Mukha pa responsable. Sana matagpuan mo na siya. Ay, hindi bale. Isasama ko yun sa prayers ko. Ang sarap nitong ulam na binigay sa'yo ng tinulungan mo pasahero, kuya. Sige na, kumain ka lang dyan. Hindi lang yan ay binigay kay Kuya Ate Lucy. Meron pang maraming dilata at bigas. Wow! Ayoko nga sanang tanggapin kaso ikinarga sa taxi ko kaya wala na ako nagawa. Ariin ko na rin na bigay yun ng kaibigan ko. Ang bait mo kasi, kuya. Tapat ka pa. Kaya natuwa siya sa'yo.
Sayang nga lang. Hanggang ngayon wala ka pang asawa. Oo nga, kuya. Sila Kuya Frank at Ate Lucy may asawa na. Tayong dalawa na lang ang wala pa. Di mag-asawa ka na, Calvin. Kuya naman, siyempre, dapat mauna ka. Dahil ikaw ang panganay at akong bunso. Ay, nako. Hindi na siguro ako makakapag-asawa. Kuya! Okay lang naman eh. Dahil kontento na ako sa buhay ko ngayon. Napagtapos ko na kayong tatlo. May sarili na rin akong bahay sa taxi. Pero iba pa rin nung may asawa at anak, kuya. Siguro, hindi pa rin nakakalimutan ni Kuya Silota yung dati niyang nobya na ipinagpalit siya sa mayaman. Tol, matagal ko nang nalimot yun. Talaga lang na maligaya na ako sa buhay ko ngayon. Bakit nangingiti ka dyan, Calvin? Yun kasing girlfriend ko, ate. May pinsan na kasing edad ni Kuya Arnie. Oh, ngayon? Dalaga pa rin yun eh. At mabait rin daw. Eh sabi ni Dulce sa akin, kung gusto ko raw, ipag-blind date namin sila. Maganda yan O ah. diba, malay Oo natin. nga. Magkagustuhan sila. O di, makakapag-asawa ng mabait nating kuya. Kailangan kumbinsihin natin si Kuya Arnie. Bakit naman ayaw mo sa suggestion ng mga kapatid mo, Arnie? Joel, kung talagang itinakda ng Diyos sa makapag-asawa ako, mangyayari yun. Kahit pa hindi ako maghanap, siya ang kusang darating. Well, pero ano naman ang malay mo? Kung ang paraan palang gusto ng Diyos, yung maghahanap ka. Ewan ko ba? Hindi kasi ako naniniwala dun eh. Kasi para sa akin, kusang darating yon. At mararamdaman ko sa kanyang pag-ibig. Kung siya talagang itinakda para sa akin. O sige, kung ayaw mo maghanap, bibigyan na lang kita ng text mate. Isa ka pa eh. Ayoko rin ng ganun. Tara, magbiyahe na nga tayo. Nang hindi kung ano-ano yung iniisip mo. Ma'am, saan ko po kayo sa Makati ihahatid? Sa JP Rizal, mamang driver. Ituturo ko na lang sa inyo yung bahay ng tita ko. Okay po. Huwag po kayo magagalit, ma'am, ha? Tingin ko kasi parang malapit na kayong mga anak. Bakit nag-iisa lang kayo naglalakad? Dapat kasama niyong asawa niyo. Wala na akong asawa, mama. Ho? 6 na buwan na siyang patay. Ano ko? Ganun po ba? Oo. Sorry ho. Okay lang yun. Tanggap ko naman. Namatay siya sa isang aksidente sa probinsya. Ang bata niyo namang nabiyuda. Siguro yun talagang kapalaran ko. Kaya nga, naisip ko na iwan na lang yung probinsya. Doon na lang kami titira sa... Doon nga, sa sinabi ko sa yung bahay ng tiyahin ko. Ganun po ba? Oo. Kaya... aray. Ma'am? Sumasakit na naman. Ang alin pong sumasakit, ma'am? Andyan ko. Oh? Kaninang umaga, sumakit na ito eh. Nawala rin naman. Kaya nga, bumiyahe na ako agad, papuntang Maynila. Kaso ngayon, mas masakit na. Ma'am, sa ospital lang kita dalhin. Baka kasi manganganak ka na eh. Pero hihintayin ako ni tita. Tatawagan ko na lang ho siya. O kaya naman, pupunta ako. Aray. Ibigay mo lang sa akin ang address at cellphone niya. Kayo po bang asawa ng pasyente? Oo. Ay, naku, hindi ko. Ano ba talaga, mister? Hindi ko po talaga siya asawa. Pasahero ko siya sa taxi. Sumakit ang tiyan niya kaya dinala ko siya rito. Pero tatawagan ko na ang kamag-anak niya para puntahan siya dito. Lumeng. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Medyo okay na po, tita. Nakita niyo na ba ang baby ko? Ay, hindi pa. Dito kasi agad ako nagpunta. Lalaki daw po ang anak ko. Bouncing baby boy.
Oh, huwag kang umiyak. Baka ka mabinat. Naawa ako sa anak ko, Tita Berta. Hindi man lang niya nakita ang kanyang ama. Pamangkin, tatagan mo pa ang loob mo. Lalo na nga ngayon, may anak ka na. Luming, dumating na raw ang tita mo. Uwi na ako. Sige, Arnie. Maraming salamat sa iyo, ha. Ay, Arne! Ma'am? Ikaw ang tumulong sa pamangkin ko. Oo, kayo pala ang tita ni Luming? Magkakilala kayo? Oo, Iha. Oo, kabait na tao ito, oo. Minsan na rin niya ako natulungan. Hindi ko po akalain na dito tayo magkikita uli, ma'am. Oo nga. Ani, pwede kayang ikaw na ang kunin namin service paglabas ni Luming sa ospital. Sira na naman kasi yung sasakyan ko. Sige ho, wala akong problema. Payag po ako. Oh, ikaw pala, Ate Lucy. Pasok ka. May dala ako para sa inyo ni Kuya Arnie, Calvin. Wala si Kuya eh. Oh, pumasada ba? Hindi. Nandun sa balak niyang ligawan. Balak! Ibig mo sabihin, in love ng kuya natin? Mag-aasawa na siya. Oo, ate. Sa wakas, na-inlove na uli si Kuya. At kung sasagutin daw siya ng babae kapag nagtapat siya, pakakasalan daw niya yun. Ako, sana naman ipakilala naman niya sa atin. Nakita ko na siya, ate. May picture siya kay Kuya doon sa cellphone niya. Nandun pati yung anak niya. Anak? May anak sa pagkadalaga? Wala. Byuda yung babae. Napakaagang na byuda. Kasing edad ko nga lang siya eh. Madalas dumalaw dito si Annie, ha, Luming? Panay dinandala niya ng mga pasalubong sa inyo ng baby mo. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi po, Tita. Siguro talagang mabait at maalalahanin lang siya kaya gano'n. Hindi naman gano'n ang nahalata ko, pamangkin. Oh? Oo, pakiramdam ko may damdamin siya sa iyo. Tita naman, biyuda na ako. Ano naman? Hindi naman hadlang sa pag-ibig yun. Ang tanong na nga lang, kung mahal mo ba siya? Mag-iisang taon pa lang hong namamaya pa yung asawa ko. Tsaka isa pa, di naman nanliligaw sa akin si Arnie. Pero alam mo, kung manliligaw siya sa iyo, abay, botong-boto ko sa kanya. Dahil isa siyang mabuting tao. At naniniwala ako na magiging mabuting asawa siya sa iyo. At ama naman sa iyong anak. Luming, para sa'yo. Regalo na naman. Palagi ka na lang nagdadala ng kung ano-ano sa akin, Arnie. Nakakaya na sa iyo. Wala ka namang dapat ikahiya eh. Ako ang may gustong gawin yun. At yun ay dahil mahal kita, Luming. Ha? Arnie? Totoo ang sinasabi ko. Akala ko nga, di na ako iibig pang muli. Makalipas ang pagkabigo ko. 12 taon na nakakaraan. Pero, meron na akong anak. Luming, handa ko siyang ituring na tunay kong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig, hindi man hanapin, kusang dudurog at lalapit kung talagang atin. Ito ang naganap sa akin. Dahil makalipas ang 6 na buwan, ay tinanggap din ni Luming ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at dinadala na niya ang bunga ng aming pagmamahalan. Sana po ay kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Arnie, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Jonel Benamin, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Arnie. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong